Meron daw 12 bagay na dapat laging alalahanin. Ilang beses ko na itong nababasa binabanggit ko sa inyo. Hanggang ngayon, nalilimutan naman natin. 12 things to remember kung tawagin, pero hindi ko maalala alin man sa 12 yan. Okay? Meron daw 12 things to remember. Una is the value of time. Ikalawa is the success of perseverance. Pangatlo is the pleasure of working. Pangapat is the dignity of simplicity. Panglima, the word of character. Panganim, the power of kindness. Pangpito, the influence of example. Pangwalo, the obligation of duty. Pangsyam, the wisdom of economy. Pangsampu, the virtue of patience. Panglabing-isa, the improvement of talents. At panglabing-dalawa, the joy of originating. Pinaalala ba kayo sa 12? And these are the 12 things that we should remember. Wala ko masyadong maalala. Tandaan natin at least yung isa dito. Una, yung the value of time. Ayan. Totoo po yun. Dapat natin laging tandaan sa buhay yan na mahalaga ang oras, ang panahon. Pag sinabing time, ang Tagalog niyan, itatlo SOP. Ito po ay sandali, oras o panahon. Sa English yan, time ang tawag yan. Ano nga po yung Tagalog? SOP yun, no? Sandali, oras, at panahon. At alam mo niyo talagang mahalaga ang bawat sandali. Mahalaga ang bawat oras. Mahalaga ang panahon. Bakit nga kaya mahalaga? Kasi ang oras po ay tinatawag nilang ginto. Ayan. Ang oras po ay pinambabayad pa nga ang oras bayaran ko na lang ng oras kung magkano man yung kulang ko ganyan. Binabayad pa ang oras. At ang oras ay talaga namang isang bagay na pinagkaloob sa tao, mayaman man o mahirap ang pag-aral, hindi ng pantay-pantay. Kaya walang nakakalamang Ito po yung mahalaga. Lamang sa sobrang halaga ng oras ay masyado naman nating sinasamantala. Yun ang hindi masyadong maganda Nang nangyayari, pati yung oras na para sa ibang bagay ay nakukuha na natin. Gusto kong i-remind ulit tayo sa sinabi na naman nung mga ngaral. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to deal and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. What does the worker gain from his toil? Sabi sa verse 9. I have seen the burden God has laid on men. He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the hearts of men. Sabi niya. So nakatutuwa, sapagkat itong mga oras na ito, mga panahon na binabanggit, kami panahon sa lahat ng bagay, lagi natin tandaan na mayroong mga bagay din na panahon para sa mga spiritual na bagay. Kaya nga sabi, He has set eternity in the hearts of men. Hindi lamang po laging panahon para sa kasiyahan. Dapat may panahon tayo para sa Diyos. Kahapon po, sobrang halaga nga ng oras, kaya ginagawa natin, grab ng opportunity. Lahat ng sandali, kinakagat natin. Nauubos na yung oras para sa pahinga. Nauubos na yung oras para sa Diyos. Ganito raw kahalaga ang oras, sabi ko. To realize the value of 1 year as a student who has failed his final exam. Kapag yung isang tao ay bumagsak sa final exam, uulit ang isang taon. Alam mo, halaga ng isang taon. Sayang naman yung isang taon. Uulit ka na naman kasi final exam, binagsak mo To realize the value of 1 month as a mother who has given birth to a premature baby. Isang buwan pa kulang, sayang, lumabas na kagad Ayun, naka-incubator, ganyan. To realize the value of 1 week as an editor of a weekly newspaper. Makita niyo po yung pressure ng mga yan. Kasi pag lumampas yan, tapos na ulit. To realize the value of 1 day as a daily wage laborer who has 10 kids to feed. Makita niyo po, sa lugar namin doon, marami nakabisikleta, marami lakad ng lakad. Yan po yung mga laborer, mga mason. Hour as a couple waiting for the wedding ceremony. Lalo na kapag late yung darating na minister, naalala niyo naturo ko sa Bible School, nag-testimony yung pastor na isang estudyante ko, na meron daw siyang schedule na ikakasal sa Laguna. Alas 10 daw na umaga yung kasal. Umalis siya ng alas 8 sa Maynila.
Dati naman daw, pag umaalis siya ng alas 8 sa Maynila, nakakarating siya sa Laguna ng 9:30. Eh, nagka-traffic, dumating siya sa Laguna, 12:30, tapos na yung kasal. Muntik daw siya tagain ng tatay ng ikakasal. Kaya ako, mabuti ka ako at yung tatay lang, kung doon ako kapag kakilala ko, pati ako makikitaga sa iyo, sabi ko gano'n sa kanya. Pero nakita niya yung value ng 1 hour. Minsan sa atin lumalagpas na yung 1 hour, pero kapag ikaw ay oras na ng kasal mo, mali ko na lang, tinutukan ka lang, ayaw mo, no? Ito ng loob mo, sana huwag mo nang dumating. Ha? Pero kapag ka nagmamahalan kayo, ang 1 hour ay napakalaga. And to realize the value of 1 minute as a person who has missed the train, sabi ka na, yes, mali, paglampas ng train, halos sa buling mo eh. Halos sa buling mo. And to realize the value of 1 second as a person who has survived an accident. So, talaga naman, segundo lang. Muntik na. Yung ganun salita. And to realize the value of 1 millisecond as the person who has won a silver medal in the Olympics. Kunti lang eh. 10 millisecond lang eh. Wala pang 1 segundo, panalo na sana ako eh. Sinasabi ko ito sa inyo para ma-realize niyo. Bagay, alam niyo na ang time is valuable. Talagang mahalaga ang oras. Kaya lang nakalulungkot nga, marami sa atin na masipag na. Kilos dito, kilos doon, gawa rito, gawa roon. Lahat na ng oras na ginugugol natin. Pero nakakalungkot nga eh, parang kulang palagi. Parang kulang oras. At tanong sa inyo, kung dagdagan ba ng Diyos ng 2 oras pa ang 24, gugugulin nyo na para magpahinga? Baka hindi pa din. Maraming tao talagang ayaw ng pahinga. Galit sa pahinga. Hanggang may pagkakataong kikita, hanggang may pagkakataong mag-aaral, hanggang magagawa sa bagay gagawin. Di ba napakaraming ang mga estudyante, nag-set ang Diyos ng panahon para magpahinga. Hello? At ang mensahe natin para nasabihin ko sa inyo, that God has set eternity in the hearts of men. Ang focus ay doon sa pahinga at hindi sa trabaho. Kapag trabaho, inisip nyo, maaga kayo tatanda. Kapag inisip nyo lagi yung pahinga, ngingiti kayo. Sino ngayon ng pahinga? Ang dami ng umaangal, di na ako ang pahinga rin sa bahay na ito. Kaya yung pagtumulong, mga anak, ganyan. Pag-isip sa umaga, ako na nga. Bukod sa nagkatrabaho yun, bunganga pa ng bunganga yun. Kaya talaga, pagod na pagod yun. Pagdating ng mister sa gabi, magnanag pa yun, magnanag. Saan ka galing? Umihila ako sa labas. Tagal mo, 3 minutes ko, may kinatagpuan na naman. Huwag na huwag magre-ring ang cellphone mo. Gising na kagad ang misis makatingin na ganyan. Hindi makatulog. Hindi makatulog. Pag bumukas ng konti yung rent, nakasilip ka, anak, sino naman nagre-ring na rent dyan? Alam mo, wala ka ng pahinga. Pero purihin ng Diyos. Life is not always about yourself. Sometimes it's about Him. At totoo nga most of life should be about God. Kasi talagang ang Diyos ang nilikha sa atin Kaya salamat sa Diyos at merong 24-hour na pahinga. Say amen to that. Kung saan mapahinga ang ating physical and spiritual na pangangatawan. Kakaroon tayo ng time for worship, for communion with God, time for devotion, and a time for our physical rest. Alam mo niya, kaya marami na over-fatigue na itinaga ang Diyos para sa kapahingahan natin at ang ating espiritu at panahon natin upang magpa-recharge ang ating espiritu sa Diyos. Pastor, new moon. Maganda rin po na meron new moon. Kasi sa pagiging busy natin sa maraming bagay, kasi nga mahalagang oras, sinasamantala natin, we have the tendency to forget yung mga bagay-bagay. Kaya meron tayong inaabangan. Sabi ni Sister Beth, hindi rin siya mindful dun sa mga panahon. Dapat as Christian, malinaw sa atin yan. Yung mga babae, alam nila kung kailan ang monthly period nila natatandaan pa na sa kalendaryo Ako, naglalagay rin ako ng nalagay rin sa kalendaryo dito, malapit na ako. Magkakaroon ako niyan. Ibig sabihin, may inaabangan ka. Yung iba mga bata, inaabangan na kanilang kaarawan. Ang gusto ng Diyos, sa kabila ng pagiging busy ng sanlibutan, mga kapatid, matuto tayong mag-abang. At tandaan natin, mayroong araw na itinakda ang Diyos. There is a time for us to pause for a while to make a help. Minsan tulit-tulit kasi nagtakbo natin sumasabay tayo sa pacing ng mundo. Kaya yung iba wala ilan dito yung pagka-new moon wala, tapos kinasabaduhan o kinasabatan makikita mo. Wala ka nakaraan. Di ba nalimutan mo nakatulog kami.
natin yung panahon na yan na darating siya. Sapagkat sa lahat ng panahon na yan, ang Diyos po ay may dinalagang isa upang siya ay pumarito sa atin. Kaya ito po'y magpapaalala mga kapatid. Mahalaga ang oras? Oo. Hindi ko sinabing sayangin ninyo. Pero may oras para sa pahinga. May oras para sa Diyos.